Bago pa magsimula ang hapunan, at bumalik ang mama ni Gail ay nang paalam muna saglit si Lori sa mga kasama niya sa hapag. Hinhila niya ang anak palabas ng kusina. Nag-aalala kasi siya dahil wala na itong kaimik-imik. Lori, pigil sa kanya ni Gail. Nilingon niya ang binata. Don't worry, hindi kami aalis. Kailangan lang naming lumanghap ng sariwang hangin. Tahimik na pinanood ng tatlo ang pag-alis ng mag-ina. Napabuntong hininga si Gail pagkatapos. What's with tita? You didn't tell her the real reason. Na si Rosie ang may kasalanan ng lahat. Si Shannon. No, I tried pero galit na galit siya. At ayaw niyang makinig. Mababa ang boses na wika ni Gail. Kakausapin ko mamaya si Venus. Hindi naman tama na ganun ang mga sinabi niya. Pinahiya niya ang mag-ina. Kita mo ang apo ko. Nawalan na ng sigla, anang gramps niya. Napansin nga rin niya iyon. They didn't deserve those words from his mother. Alam niyang nasaktan si Lori. Gusto niya sanang sundan ang mga ito, pero mas makakabuti na muna na bigyan niya ng oras ang dalawa. He wants to comfort her, but he knows his boundaries. Si Connor lang ang tanging koneksyon na meron sila. Sana lang ay hindi umalis ang mga ito. Sa malawak na garden napunta sina Lori at Connor. Hindi pa sila nakakaupo sa bench, nang bigla na lang yamakap sa kanya ang anak at humikbi. Hinigpitan niya ang yakap dito. Marahan na hinaplos ang likod, at pilit na pinapatahan. Bakit ganun po ang mama ni Daddy? Galit po siya sa inyo. I hate her mom. Ayaw ko na sa kanya, dahil pinagsalitaan kanya ng mas asama. Nagbara ang lalamunan ni Lori. Pero pinigilan niya ang mga luha. Ayaw niyang bumalik sa loob na namamaga ang mga mata. Hayaan mo na lang anak. Normal lang naman siguro na magalit siya. Sa kanyang paningin ay tayo ang masama, nasisirain natin ang relasyon nila Gail at Shannon. Shannon, sino po iyon? Lumamlam ang mga mata niya. Paniguradong masasaktan ang anak niya sa sasabihin, pero mas mabuti nang may alam ito, para hindi na naman madulas ang dila katulad kanina. Yung magandang babae na kasama natin. Shannon ang pangalan niya. Con, hindi siya kapatid ng daddy mo. Fiancé niya ito. Alam mo ba ang fiancé? Ito ang babaeng handa ng makasal. Anak, ikakasal na ang daddy mo sa kanya. Kaya kahit na saang banda man tingnan, tayong dalawa ang masama sa tingin ng lahat. Nakita ni Lori kung paano manubig muli ang mga mata ng anak, dahil sa sinabi. Sumubsob muli ito sa kanya, at pinagpatuloy ang pag-iyak. Naaawa siya dito, pero wala naman siyang magagawa. Hindi nila pag-aari si Gail. Tahan na, baka mamaga ang mga mata mo. You're a big boy na diba? But Lolo Gramps is kind, right? I can see it in his eyes. Tumungo siya. Oo, mabait siya. At gustong gusto ka niya. Huwag mo na lang pansinin ang iba, okay? And be kind as well to Shannon. Mabait din siya. Lumungkot ulit ang mga mata nito. Hindi pa rin siguro tanggap ng anak, na ikakasal na ang ama nito sa ibang babae. Napahinga na lang siya ng malalim. Bumalik na sila sa loob ng bahay. Pagkarating nila sa hapagkainan, ay nandoon na ang mama ni Gail. Oh Lori, samalo na kayo nang makakain na tayo, ani Shannon. Tabi silang umupo ng anak. Sa harap nila ay si Shannon at Gail. Mapanuri ang mga mata ng binata. Habang palipat-lipat na tumitingin sa kanya at si Connor. Nakangiti rin sina Shannon at Lolo Fidel, pero ni isang tingin ay hindi man lang sila sinulyapan ng mama ni Gail. Formal at seryoso ang mukha nito, habang naglalagay ng pagkain sa plato. Hey little man, what do you want to eat? Tanong ni Gail sa anak, pero hindi ito sumagot. Mula sa ilalim ng lamesa, ay hinawakan ni Lori ang kamay ng anak. Ano raw ang gusto mong pagkain? Anything po mommy, anang anak niya na sa kanya nakatingin, at hindi kay Gail. Nakita ni Lori kung paano dumaan ang sakit sa mga mata ng binata. Ako na lang ang maglalagay ng pagkain sa plato mo apo. Gusto mo ba itong kare-kare? Si Lolo Fidel dahil magkatabi lang ang dalawa. Opo Lolo Gramps. Tumawa ang matanda, at pinagsilbihan ang anak niya. Stop it pa, you should eat. At hindi ka pa dapat masyadong maggagalaw. Let her mother do the work, ani Venus sa ama. Mom, may pagbabante sa boses na suwi ni Gail sa ina. Ako na po dyan, Lolo Fidel. Tama naman po si ma'am, dapat po ay kumakain na kayo.
Okay lang ako hiha. Hayaan mo yang si Venus. Hindi naman mabigat itong ginagawa ko. Sinulyapan ni Lori ang anak. Tulad niya ay mukhang wala na rin itong ganang kumain pa. Ito na ata ang pinaka-nakaka-stress na hapunan na naranasan ni Lori sa buong buhay niya. Bukod sa iilang usapan nila Gail at lolo nito tungkol sa negosyo, ay halos mabingi sila sa katahimikan. Mukhang napansin din iyon ng lahat, kaya binilisan ng mga ito ang pagkain. Nasa sala ang anak niya, si Lolo Fidel, Shannon at Gail. Nanunood ang mga ito ng cartoons, habang masayang nagkukwentuhan. Palagay na rin ang loob ni Shannon kay Connor. Kahit papaano ay nakikita niya na unti-unti nang bumabalik ang sigla ng anak. Kagagaling ni Lori sa CR. Dadaluhan na niya sana ang mga ito, nang bigla siyang hinarang ng mama ni Gail. Napaatras siya. I need to talk to you. Sumunod ka sa akin, malamig nitong wika, at nauna nang lumabas sa pintuan sa likod. Nag-aalangan man pero sumunod pa rin si Lori sa ginang. May palagay siya na hindi maganda ang sasabihin nito sa kanya, ngunit ayaw naman niya itong hindian. Ito na rin siguro ang magandang pagkakataon, upang linisin niya ang kanyang pangalan. Swimming pool, iyon agad ang nakita ni Lori pagkalabas niya. Nakita niya si Mrs. Venus sa gilid ng pool, at nakatitig sa tubig. Lumapit siya dito. Tatapatan na kita, Miss Chua. Ayaw ko na makitang naglalapit ka kay Gail. Bigyan mo naman ng respeto ang relasyon nilang dalawa ni Shannon. Nababa siya ng ulo. Pero paano ang anak ko? Sigurado siya na hindi papayag si Gail na hindi makita ang anak nito. Walang problema tungkol sa bagay na iyon. Ayaw ko mang tanggapin, pero anak siya ni Gail. Ikaw itong ayaw kong makita ang pagmumukha. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi, bago sinalubong ang mga tingin nito. Gusto ko lang sana na malaman niyo na wala akong balak na sirain ang relasyon nila Gail. Talaga nga ba? Bakit ka pumunta pa dito? Ang anak mo lang ang gustong makilala ni Papa. Siya lang ang may koneksyon sa pamilya namin, sa iyo ay wala. Kaya sa susunod ay huwag ka nang pupunta pa dito. You remind me the mistress of my ex-husband. So please, stay away from my son. Nanginginig ang buong katawan ni Lori. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili, kaya pinilit niyang hinanap ang boses. Naiintindihan ko po kayo, pero pakinggan niyo po sana ako. Gusto ko lang na sabihin ang totoong nangyari. I don't want to hear any excuses. Gagawa ka pa ng istorya, upang kunin ang aking simpatsya. That won't happen. Hindi na magbabago pa ang tingin ko sa iyo. Isa kang makati na babae, walang respeto sa sarili, kaya ka naging kabit. Akala ni Lori ay malakas na ang loob niya na harapin ito, at ang mga masasakit na salita pero hindi pala. Ang mga katulad nyo, ay walang karapatan na mabuhay dito sa mundo. Kayo ang anay sa mga relasyon. Mga salot. Hindi na niya nakaya pa, at tinalikuran na ito. Patakbo siyang pumasok ng bahay habang sumisigaw ito. I'm still talking to you. Tingnan mo nga naman iyang ugali mo, wala talagang pinag-aralan. Mariin na ikinuyom ni Lori ang kanyang mga kamay. Pinipigilan niya ang sarili na huwag itong balikan. Dahil baka kung ano pa ang magawa niya dito, na pagsisisihan niya lang sa huli. Connor, tara na. Umuwi na tayo. Nagulat sila Gail nang kinuha niya sa mga ito ang kanyang anak. It's early pa mommy. And we're having fun. Tinitigan niya ng seryoso ang anak, at nagmamakaawa na huwag ng amangal pa. Nakuha naman iyon ng bata, at marahan na binitawan ang hawak na dinosaur na laruan. May problema ba hiha? Bakit biglaan ata na gusto mo nang umuwi? Nag-aalala na tanong ni Lolo Fidel. Pasensya na po, bigla kasing tumawag ang boss ko. May kailangan daw siyang ipagawa sa akin. Pagsisinungaling niya. Pinipigilan niya ang sarili na huwag umiyak, o magpakita man lang ng kahinaan sa harap ng mga ito. Magpahatid ka na lang sa driver nila Gail. It seems that your son wants to stay longer. Ihahatid naman siya ni Gail mamaya. Si Shannon na halata talaga na naaaliw sa anak niya, ngunit umiling siya. Pasensya na pero hindi ko pwedeng iwan ang anak ko dito, may determinasyon sa boses niya na sagot sa babae. Mataman naman na tinitigan ni Gail si Lori. Bahagyang namumula ang mga mata nito. Hindi dahil galing sa pag-iyak, kundi dahil sa mga pinipigilan na mga luha. Tumingin siya sa banda kung saan ito nanggaling kanina. Bak! Aapila pa sana si Shannon,
pero pinigilan na niya ang kasintahan. It's fine Shan, ihahatid ko na sila. Tumayo na siya at binalingan si Lori. Hintayin niyo na lang ako sa labas. May kukunin lang ako saglit. Nagtiimbagang siya. Ang palm kanina ng dalaga ay mag-CCR lang, ngunit mukhang may ibang nangyari na hindi niya alam. Pumunta sa kusina ang binata, at tuloy-tuloy na naglakad hanggang sa likod ng bahay. Naabutan niya doon ang ina na tulala, habang hawak ang baso ng wine. Bumaling ito sa kanya, nang maramdaman ang presensya niya. Gail, ngiti ng ina. What did you do to her? Ano ang sinabi mo kay Lori? Nawala ang ngiti nito. I didn't talk to her. Walang rason upang kausapin ko ang babaeng iyon. Stop lying mom. Hindi na napigilan ni Gail ang magtaas ng boses. Hindi ko sila pinapunta dito, upang saktan o ipahiya mo. Gumuhit ang galit sa mukha ng ina, at isinaboy sa kanyang mukha ang iniinom nitong wine. Don't you dare shout at me Gail. Iyan ba ang natutunan mo sa babaeng iyon? At anong masama kung pinagsabihan ko siya? Magkaiba ang pinagsabihan sa ininsulto. Pareho rin iyon. Bawal na ba akong makaramdam ng galit? Sa akin ka magalit mom. Sa akin. Pero linandi ka niya. Hindi niya ako linandi. I was drugged that time and I abused her that night. It's all my fault. Walang kasalanan si Lori dito. Kung naghahanap kayo ng masisisi ay sa akin ka magalit. Huwag mo silang idamay. Habol ang hininga niya, matapos masabi ang mga iyon sa ina. Ayaw man niya itong sigawan, pero hindi naman kasi ito nakikinig. Nabitawan ni Venus ang hawak na baso, at gumulong iyon sa Bermuda grass. Nakaawang ang mga labi nito, at bakas sa mukha ang matinding pagkagulat. Anong sinabi mo? I harassed her. Malakas na sampal ang damapo sa pisngi ng binata. Hindi agad ito nakahuma. You did what? Kuwinelyuhan siya ng kanyang ina, at pilit na inihaharap dito. Nakita ni Gail ang matinding puot, at pagkamuhi sa mga mata nito. Ina ka Gail, isa pang sampal ang ibinigay ng ina sa kanya. Anak ba talaga kita o anak ka ng ano? Paano mo nagawa ang karumal-dumal na bagay na iyon? At kailan ka pa naging drug addict na tao ka ha? Ipapakulong talaga kitang lalaki ka. Hindi siya umimik, at hinayaan lang ang ina na bugbugin siya. Kapag ganitong nagmumura na ito, ay palatandaan na seryoso na ang galit nito. I'm sorry ma. Mahina siyang napadaing ng sinuntok ng ina ang kanyang mukha, sa kabinitawan. I don't need your sorry. Kay Lori ka magmakaawa, at humingi ng tawad. Tiningnan ni Gail ang kanyang ina, na kulang na lang ay magwala. Sunod niyang tiningnan ang upuan sa malapit. Nag-aalala siya na baka buhatin nito iyon, at ihampas sa kanya. Hinarap siya ng ina at sinaman ng tingin. Tell me everything, every details of the crime that you did that night. And if I found out that you're guilty, I'll make sure to throw you in jail. Iyon lang at tinalikuran na siya ng ina. Yuri naman, bakit hindi ka man lang nagsaing? Anong kakainin natin nito? Himutok ni Rosie sa kapatid. Pagod siyang umuwi galing trabaho, gutom na gutom at gusto ng kumain, pero heto ang naabutan niya. Nakadekwatro ang kapatid niya, habang nakasalang ang paborito nitong telenovela sa TV. Ang masaklap pa doon, ay hindi man lang ito nagluto ng kanin. I'm tired. Kagagaling ko nga lang din sa school. Madami kaming ginawang activities ngayon. Hinihintay nga kita upang may magluto sagot naman nito na hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Napadaing si Rosie at inis na nagmarcha papunta ng kusina. Kung nagkataon lang talaga na lalaki ang kapatid niya, ay kanina pa niya ito sinakal-sakal ng magtanda. Hinubad niya ang coat, at basta na lang na inihagis sa kung saan. Ganon din ang ginawa niya sa long sleeve polo niya. Pupulutin na lang niya iyon mamaya. Gutom na ang pakiramdam niya, at kahit napanas na pagkain ay sisimutan niya talaga. Ngunit pagbukas ni Rosie ng imbakan nila ng pagkain, ay tumambad sa kanya ang walang kalaman laman nilang ref. Wala ni isa. Tanging aloe vera gel lang na ginagamit ng kapatid niyang prinsesa. Nagmamaktol siyang bumalik sa sala. Yuri, bakit wala nang laman ang ref natin? Nag-grocery ka man lang sana. Tinatamad ako Anyway, nailista ko na ang mga kailangan mong bilhin, ikaw na lang ang mag-grocery. Bilasan mo lang ha, magluluto ka pa pag uwi mo. Yuri naman,
Nagpagulong-gulong si Rosie sa sahig, dahil sa inis sa kapatid. Maya-maya ay pumunta siya sa likod nito, at ginulo-gulo ang bagong sulan nitong buhok. Kuya naman, bakit ba ang hilig mong mangharas? Kinuha ni Yuri ang unan, at malakas na isinupalpal sa mukha ng kapatid. Aray ko, inaalipusta mo ako, ginagawa mo akong alipin. Kabayaran yan sa ginawa mong pananakot sa boyfriend ko. Yan tuloy, naghiwalay kami. Sus, ang bata mo pa para mag-boyfriend. At ang pangit nun. Tutoy pa, humanap ka naman ng totoong lalaki, iyong macho at mature na mag-isip. Umismid si Yuri, at tinalikuran na ang kapatid. Nagsalita ang isip bata, bulong pa nito pero narinig niya. Sinong isip bata? Ikaw, alangan naman na ako. Bawiin mo ang sinabi mo. Umalis ka na nga. Ano? Hindi na tayo kakain. Mamamatay na lang tayo sa gutom. Nakukonsuming lumakad si Rosie, palabas sa kanilang bahay. Saan ka pupunta? Pahabol ni Yuri. Di mag-grow grocery. Ang tamad-tamad mo kasi. Lalabas kang walang damit. Pake mo. Sa trip kung maghubad. Nilang na lang si Yuri. Kahit kailan talaga ay abnormal mag-isip ang kapatid niya. Kailan kaya ito magiging normal na tao? Pagkalabas ng bahay ay dumiretso agad si Rosie sa sasakyan niya, na nakapark sa gilid ng daan. May garahe sila, pero hindi niya trip na ipasok ang sasakyan doon. Mas maganda na dito para automatic agad. Saka na lang niya ipapasok kapag may magreklamo. Papasok na sana si Rosie, nang may makita siyang sasakyan na humaharurot palapit. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong wala itong balak na tumigil, o magdahan-dahan man lang. Hoy! Hamarang siya sa likod ng kanyang sasakyan, dahil mukhang babanggain ng kung sino mang kumag ito. Hoy tigil, sigaw ni Rosie. Iwinagayway pa niya ang mga kamay sa ere, tumalon-talon upang mapansin siya, pero hindi pa rin tumitigil ito at sasagasaan talaga siya. Bulag ba ang driver ng sasakyan? O masyado lang siyang gwapo, kaya natulala na lang. Ayaw man ni Rosie na umilag, pero mas importante pa rin ang buhay niya, kaysa sa sasakyan niya. Tuloy-tuloy nga ang humaharurot na sasakyan, hanggang sa bumangga ito sa sasakyan niya, na nananahimik lang sa gilid ng daan. Malakas na lumikha ng ingay ang salpukan ng dalawang sasakyan. Napanganga na lang si Rosie, at maiyak-iyak na dahil sa sinapit ng pinakamamahal niyang Mustang. Baby ko, iyak niya at hinaplos ang naiupi niyang sasakyan. Hindi siya papayag na ganito na lang. Igaganti niya ito. Naglakad si Rosie palapit sa sasakyan na bumangga sa Mustang niya. Matitikman ngayon ng kung sino mang driver na ito ang lupit niya. Lintik lang ang walang ganti. Malapit na siya sa pintuan nito, nang marahas itong bumukas. Noontog ang noo ng binata, at ramdam din niya na parang naiupi ang sobrang tanggos niyang ilong. Nakaramdam ng pagkahilo si Rosie at napaatras, habang sapo ang dumudugong ilong. Doon na nagngingit-ngit ang ngipin niya. Sinusubukan talaga ng driver na ito ang pasensya niya. Sumugod na si Rosie, ngunit natigilan din ng mula sa sasakyan. Ay lumabas ang mama ni Gail. Tita Venus. Bulalas niya. What the? Ito ang mastermind ng lahat. Bakit ito nandito? Namimiss ba siya nito? May dala sigurong puding dahil iyon ang lagi nitong ginagawa, kapag bumibisita siya sa bahay ng mga ito. Mukhang ganun nga, nilapitan ni Rosie si Venus na tuwang-tuwa. At dahil abnormal ito na tao, ay hindi nito napansin ang madilim na mukha ng ginang. Tita, pumunta ka ba dito upang bigyan ako ng puding? Bakit nyo naman binangga ang sasakyan ko? Nakahay siguro kayo no? Pagbibiro ng binata, ngunit malakas na sampal ang ibinungad sa kanya ng ginang. Hinaplos ni Rosie ang kanyang pisngi at tumawa, hindi sineseryoso ang nangyari. Si tita talaga. Tita naman. Kumuyam ang mga kamao ni Venus, at walang pag-aalinlangan na sinuntok ang mata ng binata. Aray, hindi pa nakakahuma si Rosie. Nang maramdaman niya ang pagkahila ng buhok niya. Kasalanan mo lahat ng ito. Kayong dalawa ni Gail. Mga pasaway kayo. Walang awa. Kailan ka ba magtitinuha, Rosie? Dahil sa mga kalokohan mo ay may mga inosenteng taong nadadamay. Mangiyak-ngiyak na si Rosie sa sakit, pero hindi niya maintindihan ang mga pinagsasabi nito. Walang hiya daw siya. May ganito kagwapo. Nakikinig ka ba?
O gusto mong isumbong ko sa mommy ang lahat ng mga katarantaduhan na ginagawa mo dito? Doon na nagseryoso si Rosie. At nang makita iyon ni Venus, ay binitawan na niya ito, ngunit binigyan pa ng isang sampal. Tumalikod siya at kinalma ang sarili, pero hindi niya napigilan ang emosyon niya at bumuhos iyon. Seriously tita, masakit ang mga sampal mo. Babae po ba talaga kayo? Humarap si Venus kay Rosie, at napatda ang huli, nang makita ang namumulang mga mata ng ginang. 7 years ago, in that club and your game, where you put that thing in one of those glasses. Natatandaan mo, na akala nyo ay si Connor ang nabiktima. Pero hindi, si Gail ang nakainom ng basong iyon. At dahil isa rin siyang loko ay may nabuntis siya. May nabuntis siya noon, pero wala man lang nakakaalam ni isa sa inyo. May nagdusang inosenteng tao, dahil sa mga kalokohan niyong lahat. Napalunok si Rosie. May nabuntis si Gail. Oo, naaalala nga niya ang gabing iyon. And his son grew up without having a father. Without any support from us. Imagine that woman living by herself, struggling to work while pregnant. Just imagine it, Rosie. Isipin mo kung gaano iyon kahirap. Napipila ng binata. Ang tangi lang niyang magagawa ay titigan ang tita niya, dahil mukhang naputol na ang dila niya. Kaya ngayon, kung gusto mong humingi ng tawad, ay magsimula ka ng gumapang papunta sa bahay ni Lori. Lori, hindi ko papalampasan ang ginawa niyong ito ngayon. I will file a case for the both of you. Wala akong pakialam kung makulong kayong dalawa ni Gail. Gamit ang naiuping sasakyan na swerteng gumagana pa rin, ay nilisan na ni Venus ang bahay ni Rosie. Nanlalate naman na umupo ang binata sa gitna ng daan, at sinapo ang noo. Ano itong nagawa niya? Pinunasan ni Venus ang luha sa kanyang mga mata. She is the worst. Pinagsabihan niya ng masasakit na salita si Lori. Tinawag niya ito ng kung ano-anong mga pangalan. Hindi siya nakinig. Naging bingi siya sa kanyang paligid. Kaya ito ngayon ang kinalabasan ng lahat ng iyon. Umiling siya at pinaharurot ang sasakyan. Hindi muna siya uuwi. May pupuntahan pa siyang importante.